So itong hawak ko ngayon ay isa sa mga entry-level na running watch na pwede mong i-consider kung andyan ka na sa running era mo at naghahanap ka ng relo na pwedeng magamit habang tumatakbo. Ito yung Redmi Watch 5 Lite. So samahan nyo ako sa unboxing at initial impression ko nito. Actually, nagamit ko na siya. Hindi na to legit na unboxing kasi nagamit ko na nga siya. Tapos na-test ko na siya ng ilang takbo. So ibabahagi ko ngayon kung ano ba yung mga bagay-bagay na makukuha natin kung bibili tayo nito at ano ba yung mga features na nagustuhan ko at magagamit natin especially kung tumatakbo tayo. So, bale, ang nasa loob ng box niya is ito. Unang-una, itong charging cable niya na merong magnetic charging pin. Ayan. Meron tayong Paperworks. Ayan. Hindi ko pa to binasa actually. Tsaka syempre, ito yung Redmi Watch 5 Lite. So ano ba yung mga bagay-bagay na nagustuhan or mga features na nagustuhan ko dito at hindi ko masyadong nagustuhan? Well, isa-isahin natin yan. Yung pinakaunang nagustuhan ko sa relong to is yung gaan niya. 29 grams lang siya excluding dito sa strap. Tapos speaking of strap, itong strap niya is 22mm na merong quick release. So madali lang siyang palitan. Pwede tayong bumili ng mga third party na mga brands kung gusto nating i-upgrade itong strap niya. Build quality wise, masasabi kong better than expected siya. Especially given its price. Kahit gawa ito sa plastic, hindi siya mumurahin tingnan at hawakan. At meron din siyang 5 ATM rating na ang ibig sabihin pwede natin itong gamitin habang naliligo, lumalangoy sa tubig. By the way, kung makikita natin dito sa gilid, meron siyang isang button lang para magamit natin sa control. Tapos meron siyang speaker, saka dalawang mics for noise cancellation. Saka dito naman sa likod makikita natin yung sensor niya at yung charging contact niya. Na ganyan lang gagamitin natin kung i-charge natin gamit itong cable niya. Now, pagdating dito sa harap, isa to sa talagang nagustuhan ko kasi kapansin-pansin na maganda yung display niya. Meron siyang 1.96 AMOLED display. Napaka-smooth at responsive ng screen niya. At dahil AMOLED nga siya, maganda yung saturation at contrast. Meron din siyang 410 by 502 resolution na merong 332 ppi. Ang ibig sabihin lang, maganda yung details na makikita natin dito sa display niya. Bago ko makalimutan, meron siyang AOD or always on display. Tapos itong mga watch faces niya, meron itong 200 plus na pwede nating pagpilian. Actually, meron na akong naka-install dito. Ayan. Tapos yung mga default niya, meron din. So far, ito yung pinili ko. Ayan. Classic. Now, in terms of battery capacity, para siyang hindi entry-level kasi meron itong 470 mAh. Actually, sa ilang running watch ko nagamit, isa to or I think ito yung pinakamalaking battery capacity na kayang umabot ng 18 days sa typical use. Now, 12 days naman kung heavy usage. Tapos kung naka-on naman yung AOD, umaabot siya ng 7 days. Saka syempre, since nasa running era tayo, kailangan natin ng GPS which is andito sa relong to or meron siyang built-in GPS. Now in fairness, pagdating sa accuracy ng GPS niya, para sa akin good enough naman siya. Hindi nga lang siya exactly kapareha ng Garmin Forerunner 165 ko pero given na yung Garmin Forerunner 165 ko is times 5 ng presyo nito, well, para sa akin, satisfactory na siya. Now, aside sa running, meron din itong 150 plus workouts na pwede nating gamitin or pwede nating pagpilian. So for example, gusto nating mag-walking, mag-cycling, at marami pang iba. Now gusto ko lang din i-emphasize na dahil tumatakbo tayo, na-appreciate ko dito sa relong to na meron din siyang intervals or pwede tayong mag-program ng intervals natin. Dito lang mismo sa relo niya. Actually, nasubukan ko na yung interval feature niya around 2 days ago. Tapos meron din siyang alerts. So for example, nagte-train tayo na nakabase sa heart rate natin. Zone 2 heart rate, for example. So, pwede natin siyang i-program na tuwing lalampas siya sa zone 2 heart rate natin, mag-a-alert siya para malaman natin. Tapos, meron pa siyang isang feature na hindi ko expected na meron dito, yung AI Pacer. So, kung gusto nating tumakbo na guided tayo sa ating pace, pwede nating i-enable yung AI Pacer. Ilagay natin kung anong pace yung gusto nating i-target, pwede natin siyang sundan habang tumatakbo tayo. Now, since na-mention ko kanina yung heart rate, actually, yung heart rate monitoring niya, yung sensor niya, so far, hindi nagkakalayo sa Garmin Forerunner 165 ko. Around 2 to 3 beats lang yung difference nila. Na para sa akin, impressive kasi yun nga, yung Garmin Forerunner 165 ko is times 5 ng presyo nito. By the way, after nating tumakbo, pwede natin siyang isync sa Mi Fitness app para makita natin yung running statistics natin. Yung mga data natin, yung splits. So kung gusto naman nating makita yung mga takbo natin sa Strava, pwede rin yun kasi pwede nating isync yung Mi Fitness app patungo sa Strava. Pagdating naman sa smart features nito,
meron siyang Bluetooth calling. So pwede tayong makareceive ng tawag o kaya tumawag habang hindi natin hawak yung ating mga cellphone. Gaya ng sabi ko kanina, meron siyang dual mic for noise cancellation. Yun yung purpose niya para sa Bluetooth calling. Sa kakagaya ng ibang smartwatch, meron na itong features na katulad ng calendar, weather, stopwatch, timer, alarm, at marami pang iba. Pero syempre, hindi tayo nagtatapos doon kasi na-appreciate ko rin yung mga fitness tracking features niya. Katulad ng sleep tracking. Tapos yun nga yung sinabi ko kanina, meron din siyang heart rate monitor. Tapos meron siyang blood oxygen level saturation, stress level, saka vitality score. Now, kung meron man akong hindi masyadong nagustuhan sa relong to or sa running watch na to, sa Redmi Watch 5 Lite, unang-una yung forma niya. Actually, hindi ko masyadong trip itong part na to. Yung nakausli itong part na kinakabitan or nilalagyan natin ng strap. So mas mainam sana kung yung strap niya direkta na lang dito sa ilalim ng frame niya. So, yung pangalawang hindi ko nagustuhan sa relong to is pagdating sa running, limitado lang yung data display niya sa 2 pages. Saka wala din tayong ability para i-customize siya or dagdagan. Pero as a beginner, kung beginner ka lang, para sa akin sufficient naman yung mga bagay-bagay na nakikita ko dito habang tumatakbo tayo. Anyways, kung naghahanap ka ng running watch para sa running era mo, tapos medyo tight yung budget mo, isa to sa dapat mong i-consider, ang Redmi Watch 5 Lite.